Maraming mga tanong at itong tanong na to may kalak na emotion. Ang bahagi ng ating buhay, kapag dumarating, medyo emotion tayo ngayon, no? Dumarating yung pagtatanong tungkol sa bagay ng ang pag-uusapan ay kamatayan. At minsan po, ang ating mga pag-iisip tungkol dito, nagiging napakahirap, ayaw nating tanggapin, at akala natin pagwawakas na ng buhay, yung ibig sabihin ng kamatayan. Sa kabila po ng likas na takot at kalungkutan, ang kahulugan ng buhay at yung mga bagay na alam natin tunay na mahalaga, hindi tayo mapalagay, at lalo na kung hindi natin nalalaman yung talata nating pag-uusapan doon sa Filipos 1:21. Kung tatanungin ko po kayo, by the way, ano ba yung nakalagay sa Philippians 1:21? For me to live is Christ and to die is gain. Kung tatanungin ko po kayo, kung anong word o salita ang pwede niyong iduktong o ipakahulugan o iugnay sa salitang kamatayan, ano kaya yung word na yun na pwede niyong ilagay doon sa word na kamatayan? Marahil siguro ang inyong sasabihin, ito ay isang malungkot, ang kamatayan ay isang malungkot, masakit na pangyayari sa bawat buhay ng mga tao. Lalo na kung siya ay labis na nahirapan bago siya namatay o bago siya binawi ng buhay, nakaranas siya ng mga equipment sa hospital. Di ba? Madalas yung mga namatay, dami mga tubo, kung ano-ano mga nakalagay sa kanyang katawan. At kadalasan ng ating bukang bibig na binabanggit ay kawawa naman siya. Bakit maaga siyang kinuha ng Panginoon? At ito rin ay tinitignan ng iba na yung kamatayan ay parang isang trahedya sa buhay, hindi matanggap. At kaya nga po, karamihan sa ating mga tao, nagsusumikap tayo, nagmastos ng malaking halaga upang mapanatili natin ang ating buhay hanggat maaari. Kung minsan man, iniiwasan natin pag-usapan itong bagay na ito, ayaw nating isipin yung tungkol sa word na kamatayan. Maliban na lang kung ito'y mahalaga at dapat kinakailangan pag-usapan. Ang ginagawa naman po ng iba, lalo na yung may mga kaya, sa paghahanda nila sa kamatayan, bumibili na sila ng kanilang lupa, at meron akong kaibigan dati, nagsabi siya, ang gusto kong isuot, yung pamburol na tinatawag, itong damit na ito, nagbilin siya, anong klaseng paglilibing, susunugin ba o ilulubog sa lupa? Maraming bagay ang pinagagawang paghahanda ng mga tao sa mga bagay na ito. Pero sa mga mahihirap, siyempre, bigla ito na nangyayari at kadalasan nga ay hindi handa. Mga kapatid, wala pong katiyakan ng ating buhay, kaya dapat palagi tayong namumuhay ng maayos. Dapat ang ating buhay ay siguraduhin natin na merong layunin at palagi tayong nagbabantay sa parehong tinatawag kong katiyakan ng kamatayan at kawalan ng katiyakan kung kailan ito pwedeng mangyari. Kasi kahit anong gawin nating isip, hindi natin alam kung kailan ito darating sa buhay natin. Pero isa lang ang sigurado, each one of us will die. Mamamatay tayo. Ayaw at gusto natin. Yan ang nakatakda sa atin. Sa Hebron 9:27, it is appointed to man once to die, and after that, yung judgment ng ating Panginoon. At maging sa mga kalagayan ng bawat isa sa atin, lalo na meron tayong mabuting kalusugan, kahit sabihin mo parang hindi ka magkakaroon ng sakit dahil malusog ka, dapat laging nasa isip pa rin natin o nasa harap ng mata natin ang bagay na ito.
upang hindi tayo umasa ng pananatili dito sa daigdig. Katulad po ni Apostol Pablo na ating pinag-uusapan doon sa talata, malinaw ang kanyang layunin. Ang kanyang banggit, sabi niya, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa madaling salita po, yung taong may tunay na pananampalataya, siya lamang yung makakapagsabing, para sa akin, ang mabuhay ay ang Panginoong Hesukristo. At kasunod, dapat meron tayong kumpiyansa, meron tayong kasiguruhan na nakita natin, merong benefits ang kamatayan. Ang mga tanong na gusto kong aralin natin ngayong umaga ay ano ba ang tunay na kahulugan ng katagang ito na ang mamatay ay pakinabang? At anong pakinabang ang ating makukuha kapag tayo'y namatay? O sino ang makikinabang sa mga salitang ito na binanggit ni Apostol Pablo? Basahin po natin muli ang ating talata, Pilipos, Kabanata 1, talatang 21 hanggang talatang 26. Philippians chapter 1, verses 21 to 26. O magsimula na ako sa verse 23 kasi binasa natin ito nung nakaraan. Halos natakal din natin lahat ng talata. Ang gusto ko lang pasarian uli itong talatang ito. Now, verse 23, ako'y naipit sa dalawang ito. Nais ko ng lumisan at makapiling ang Panginoon sapagkat ito'y lalong mabuti. Subalit ang manatili sa katawan ay higit na kailangan para sa inyong kapakanan. At sa paniniwalang ito, alam kong mananatili pa ako at magpapatuloy na kasama ninyong lahat para sa inyong pagunlad at kagalakan sa pananampalataya. Verse 26, sa muling kung pagpunta sa inyo, ay masagana akong magiging bahagi ng inyong pagmamalaki na kay Kristo Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Muli mo po kaming patnubayan, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral at maging tama ang aming paghahanda dito sa bagay na ito. At hindi kami magkaroon ng takot, hindi kami magkaroon ng pangamba sapagkat Ikaw ang may kalooban at Ikaw ang naglagay ng takdang panahon sa mga bagay na ito. Maraming salamat po. Ikaw po ang magturo ngayong umaga sa amin, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aming panalangin. Doon po sa huling bahagi ng ating mga pinag-aralan nakaraan na arapang Sunday, no? Not that last, si Pastor Raymond nagturo noon, isa pa. I think that was January 5. Tama? So, tinalakay natin yung mga talatang yon o talatang binasa ko rin kanina. At nakita natin yung diin, mga kapatid, ng talata. May katotohanan po sa mga bukang bibig o pagsasabi ni Apostol Pablo nung sinabi niyang sapagkat para sa akin ang mabuhay ay sa Panginoong Hesus. Nakita natin ang mga bagay na yon dahil hindi niya nabanggit yon kung hindi niya dinakila ang Panginoong Diyos. Nakita natin sa buhay niya kaya nasabi yung katagang yon dahil yung kanyang premise alos araw-araw ay nilabanan niya. Kumbaga, nagkaroon siya ng, ano bang tawag dito? Pre-cynic or inunahan niya yung kamatayan. Pwede naman kasi nating unahan yun eh. Kung gagawin natin na priority natin ang Panginoon, hindi natin iisipin yung kamatayan, natin iisipin natin ang paglilingkod sa Diyos, gagawa tayo ng mga bagay na para pagbutihin natin yung ating paglilingkod sa Kanya. Palagay ko, masasabi mo talaga na ang mabuhay ay para sa Panginoon. Kasi yung iba, ginagamit lang itong talatang ito, lalo na pag merong funeral service, doon lang nila ginagamit itong talatang ito. Hindi nabibigyan ng emphasis yung importance ng talata na dapat yung nananampalataya, kaya ka nabuhay, handa ka sa kamatayan. Kasi kung hindi ka handa sa kamatayan, dapat hindi ka nabuhay. So dito, binigyan talaga ng emphasis ni Apostle Paul. Kakitang-kita natin kung paano niya itinaas, kung paano niya niluklok sa trono ang Panginoong Hesus. Kaya nabanggit niya yung
katagang yan. Kaya lang, yung kalahati, ang mamatay ay pakinabang, aralin natin yon kasi mas malalim din ang kahulugan ng bagay na yon. Subalit, bago tayo magtungo doon sa ang mamatay ay pakinabang, gusto kong alamin muna natin, meron kasing mga maling pananaw o maling pakahulugan dito sa kategoryang pag-uusap na ito ng salita na ang mamatay ay pakinabang. Mayroong ilan po na nagsasabi ng ang mamatay ay pakinabang, pero meron silang mga maling dahilan. Ano yun? Nandun yun po sa inyong program. Number 1, yun daw pong mamatay ay pakinabang, ibig sabihin nila, galit sila sa daigdig. Napuput sila sa kanilang buhay. Siguro hindi naging maganda yung kanilang buhay, kaya nababanggit nila itong mga bagay na ito. At paano ko ba babanggit ito? Kailanman si Apostol Pablo, hindi siya nasuklam sa buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kahit na yung buhay niya ay hindi maganda ang mga pangyayari, alam natin, kahit balik-baliktarin mo, wala kang makikitang pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. Ang daming pagsubok, ang daming mga sitwasyon na parang kung namumuhay ka ng normal ay hindi dapat mangyari yung mga bagay na yon sa kanya, lalo na't naglilingkod lang siya sa Diyos. Subalit, sa kabaliktaran po, napuno siya ng kagalakan, kahit na yung kanyang sitwasyon ay napakahirap. Basahin natin yung verse 18, chapter 1, verse 18. Balik tayo. Ano naman ito sa akin, sabi ni Apostol Pablo, ang mahalaga, maipahayag si Kristo kahit sa anong paraan. Pakunwari man o tunay ang layunin. Dahil dito'y magagalak ako at patuloy na magagalak. Yung iba kasi nangangaral noon, iba yung motiba nila sa Panginoon. Subalit, ang kanyang sagot, okay lang, at least ang Panginoon pa rin ang na itataas doon sa ginagawa nitong mga taong ito. Kasi kung tutuusin, pwede siyang mag-react doon sa mga ginagawa ng mga false teachers na yun. But then, again, nakita natin, nagpatuloy siya sa paglilingkod. At hindi niya tinrato na parang kaaway yung ibang mananampalataya na namumuhay ng lihis sa kalooban ng Panginoong Diyos. Itinuri niya kasi yung kanyang buhay bilang isang matamis, sabihin ko, matamis na relasyon, merong relasyon at pakikisama sa ating Panginoon. Meron siyang kagalakan sa paglilingkod. Hindi niya tinitignan yung kanyang buhay na mahirap at hindi niya rin sinasabi, gaya ng ating puntos, na yung kamatayan ay pagtakas. Di ba narinig yung iba, sawan-sawa na ako sa buhay na ito, gusto ko nang lumisan dito sa daigdig. Ayaw nilang tanggapin yung mga nangyari sa kanila. Eventually, nagpapakamatay sila at kinikitil kanilang sariling buhay. Apostol Pablo, tiniring niya ang kanyang buhay bilang tama at maayos na pakisama sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kagalakan sa paglilingkod. Minsan, kapag mahirap ang buhay natin o kapag ang isang tao ay dumaranas po ng, sabihin ko, talamak na sitwasyon, yung talagang bagay na hindi mo maipipinta kung anong nangyari sa buhay mo, nagkakaroon ng karamdaman at nagkakaroon ng sakit o pasakit sa buhay. At dahil ang taong ito ay mahirap ang kanyang kalagayan, minsan ang kanyang hinahangad ay magkaroon ng ginhawa sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap o pagtatrabaho. Subalit, alam natin, doon sa iyong mga ginagawa, pwede kang magkaroon ng tukso kahit na yung buhay mo ay maayos. Halimbawa, ang isang taong ito ay nagtatrabaho pero hindi nagkaroon ng pag-asenso yung kanyang buhay or mali ang kanyang direksyon, iba yung kanyang prioridad. Merong talata sa Lucas na alala ko, no? Sabi niya, ang gagawin ko lang sa buhay ko, magninegosyo ko, nasa Lucas yun, naalala ko.
magtatrabaho ko, mag-iipon. Pag marami akong pera, magpapakasarap na ako sa buhay ko. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Mamayang gabi, wala ka na sa daigdig. So, sino makikinabang ng kanyang mga naipon? Merong ganong sitwasyon na kapag hindi niya nakita yung renda ng kanyang buhay na umasenso at puro hirap, trahedya, kakaroon ng tukso na siya ay suicide. Parang sa kanya sawi o frustrated yung kanyang senaryo sa buhay. So, alam niyo po ba na minsan, kahit na tayong mga makadiyos o mananampalataya, kapag dumating din tayo sa estado ng pagkakaroon ng depression natin sa buhay, kung minsan, mas ginugusto rin natin na mawala na sa daigdig. O halimbawa niya, yung pag-ibig, di ba? Nagkaroon ng break-up. Tendency na pag hindi nakayanan, nade-depress, at bumibigay, kung ano-ano gagawin. Hindi ba kanikwento ko sa inyo kaibigan ko? Hindi magsisipilyo, hindi kasi nga dinadamdam niya yung kanyang problema. At ang tendency nun, pag parang hindi niya na makita yung solusyon sa kanyang problema, ikitilin niya yung kanyang buhay. Meron din po sa Biblia, mga tao ng Diyos, mga dakilang tao ng Diyos, na nagkaroon ng ganitong senaryo sa buhay. Sa aklat po ng Bilang, Kabanata 11, talatang 14 hanggang 15, si Moses po, meron siyang binanggit, hindi ko po sila kayang alaga ang lahat ng mag-isa. Yan ang sabi niya, napakahirap nito para sa akin. Kung ganito lang ang pagtrato niyo sa akin, patay na lang ninyo ako ngayon, sabi ni Moses. Kung malugod kayo sa akin, huwag niyo akong pabayaang magdusa. Nagkaroon siya ng saloobin na mawala na sa daigdig. Isa pa, si Elijah, sa 1 Kings chapter 19 verse 4, pagkatapos, naglakad siya ng isang araw papuntang ilang, nagpahinga at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin. Alam niyo yung panalangin niya? Mamatay na lang sana ang sabi niya. Sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang niyo po ang aking buhay. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Parang nagkaroon ng self-pity si Elijah. Susuko na siya. Nagsabi siya sa Panginoon, patayin mo na ako, Panginoon, hindi ko na ito kaya. Another prophet, si Jeremiah, sa chapter 20 verses 14 and 18. Pero isinusumpa ko ang araw na ako'y isinilang. Sabi niya, bigat. Hindi ko kinagagalak ang araw na ipinanganak ako ng aking ina. Propeta yan ng Diyos. Isinusumpa ko ang nagbalita na ibig sabihin, tatay na yung kanyang tatay, yung binabanggit nun, no? Tatay ng aking ama. Lakad ang lalaki ang anak mo, yun, ayaw niya ring marinig yung bagay na yon. Sana, hindi na nangyari. Na siyang kinagalak naman ng kanyang tatay, ng kanyang ama. Naway ang taong iyon ay maging katulad ng mga bayan na winasak ng Panginoon at hindi nila inahabagan. Naway maghapon niyang mapakinggan ang sigaw at daing ng mga tao sa digmaan. Sapagkat hindi niya ako pinatay noong nasa sinapupunan pa ako ng aking ina. Yun na naman yung kanyang remorse. Parang, bakit pa ako binuhay? Parang yun ang sabi ni Jeremiah. No? Another prophet, si Jonah. Sabi niya po sa chapter 4 verse 3, kaya Panginoon, kunin mo na lang ako. Dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Pero sumagot ang Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninibe? Kasi masama yung loob ni Jonah eh. Marami siyang mga kamag-anak na napatay doon sa lakong yon. At saka kaya nga ayaw niya pumunta doon. Sobrang grabing ginawa ng mga tao na yon sa kanila. Pero doon siya inutusan ng Diyos, wala siyang magagawa. Tumakas siya pero hindi naman siya nakatakas. Ang Diyos pa rin ang nanalo. At maraming mga nanumbalik dun sa Panginoon. Kaya lang, sa isip niya, bago mangyari yung kwento ng kanyang pagtatagumpay,
Meron siyang remorse. Meron siyang iniisip na sana hindi na ako. Sana Lord, patay mo na ako. Ang gusto ko makita natin dito, maling pananaw na susuko kayo sa buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, ang kamatayan ay pakinabang. Tapos ikaw naman, ibibigay mo yung sarili mo sa pagkatalo. At hihilingin mo pa sa Diyos na kunin ka na lang. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katindi ang inyong nararanasang mga pagsubok, mga kapatid, tandaan niyo po, mas makapangyarihan ang Diyos at dapat hindi natin inilalagay ang ating sarili sa kawalan o pagiging talo. Kasi at the end, ang Diyos pa rin ang nanalo eh. Siya pa rin ang magwawagi eh. Yung kalooban niya pa rin ang masusunod, yung kanyang pagiging soberano. Tandaan po natin, yung pagpapamatay ay hindi kailanman kalooban ng Diyos para sa atin, kahit sino man. Against yan kay God. Hindi kasi nito dinadakila ng Diyos. Ang dami nagpapakamatay ngayon sa stress. Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay. Ito ay palaging isang makasariling gawain o ginagawa sa pagwawalang bahala sa kanyang maiiwan at mga taong magdadalamhati sa kanya. Di ba pag nag-suicide ka, parang you don't care doon sa mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Basta ang mahalaga, mawala ka dito sa daigdig. Akala mo, natapos mo yung problema. Akala mo, nagkaroon ng solusyon yung problema mo. Hindi mo alam, pag dilat ng mata mo, mas mabigat yung problema mo dahil wala ka sa Panginoon. Inaagaw kasi nito ang pagiging sovereign ng God at isa pa yung magandang layunin ng Diyos sa buhay nating mga mananampalataya. So take note that pagka dumating sa inyo mahirap na trahedya, dapat magpatuloy tayo sa pananalig sa ating Panginoong Diyos. So mali po talagang bigyang kahulugan natin na ang salitang sinabi ni Apostol Pablo na ang kamatayan ay pakinabang, na parang ginagawa nating lisensya. Hindi po. Hindi dapat maging ganon na iiwanan mo ang daigdig, ikitilin mo sarili mo, parang hindi siya nagtutugma, ano? Dapat po bilang mananampalataya ay mas iibigin natin yung ating buhay at titignan natin ito bilang isang pagkakataon upang maglingkod tayo sa Panginoon at sa ating paglilingkod dapat tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Hindi masamang hangarin na pahabain natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga mastong mga pamamaraan katulad ng medical, di ba? Kapag tayo ay naharap sa isang nakamamatay na sakit, hingi tayo ng tulong sa doktor. Ewan ko, kasi sa pelikula, kadalasan mga Pilipino, pag merong inililibing, pero hindi naman yata totoo yun eh. Nagsasabi siya na, isama mo na ako. Yung ganang drama, no? Isama mo na ako dyan. Inaantay kong tumalon, hindi naman tumatal. Parang ayaw din naman niyang, wala naman, di ba? Hindi totoo yun. Ayaw talaga ng taong maranasan yung kamatayan. Gumagawa siya ng paraan para ito ay humaba yung kanyang buhay. And there's nothing wrong with that, sabi ko sa inyo. Dapat pinapahalagahan nga natin yung ating buhay. Kaya pag tayo may nararamdaman konti, nag-iingat na kagad dapat tayo sa ating mga pangangatawan. Kung gusto pa nating maglingkod ng mahaba sa ating Panginoon. At bilang mga Kristiyano, ang dapat na maging motibo natin na para mapahaba yung ating buhay ay hindi para mas dumaming tayo sa kasayahan dito sa daigdig. Hindi. First and foremost, kaya mo gustong humaba yung buhay mo dahil gusto mo pang maglingkod sa Panginoon. Katulad ng binanggit ni Apostol Pablo, ayaw niya na sana no? Di ba? Parang suko na siya. Mas gusto niya kapiling ng Panginoon. Kaya lang, mas nakita niya yung pakinabang na yung mga mananampalataya sa Pilipos, mas nakikita niya mapapangalagaan at matutulungan at maalalayan sa kanyang buhay. Okay? So, mas dapat i-aim natin, gawin nating aim na ang Diyos ay ating paglingkuran at hindi para tayo maging masaya dito sa daigdig or pleasure lang hinahanap natin. Sapagkat nais ng Diyos na mamuhay tayo ng lubos upang paglingkuran siya
ng may kagalakan hanggang tayo ay buhay. Now, isa pa pong maling pakahulugan ng kamatayan ay pakinabang, yung hindi pagdadalamhati sa mga namatayan at mga mahal sa buhay. Maraming ganito, no? Sabi niya, matapang ako, alam ko na pupunta naman yan sa langit, kaya hindi ko kailangang umiyak o hindi ko kailangang magdalamhati kapag ako'y nakaranas ng kamag-anak na namatay. Mga kapatid, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang kamatayan ay mananatili nating kaaway. Yan ay nagnanakaw ng ating presensya sa ating buhay. Kaya nga, thoroughly, sa dulo yan ang huling tatanggalin ng Diyos bago ibigay yung new heaven and earth. Tatanggalin ng Diyos yung death na talagang kalaban ng mga tao ngayon. Subalit, hindi ito nangangahulugan na kapag hindi kayo iyak sa iyong namatay na kamag-anak, ay hindi ka na nagdadalamhati. Romans chapter 12 verse 15, basahin po natin. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis kayo sa mga umiiyak. So, yun ang utos ng Diyos. Pag may kagalakan, magalak ka. Pag may namatay, makidalamhati ka, ikaw ay umiyak. In fact, may example dito ang Panginoong Jesus. Merong verse, the shortest verse in the Bible. Jesus wept. Umiyak ang Panginoon. Sa John chapter 11 verse 35, tumangis ang Panginoong Jesus. Ito yung time na kasama niya si Martha, si Maria, sa libingan ni Lazarus. At kahit alam niya na siya'y bubuhayin muli sa mga patay, ay umiyak pa rin ang ating Panginoong Jesus. Now, so mga kapatid, ano po ba ang kaibahan nating mga mananampalataya sa hindi mananampalataya? Tayong mga Kristiyano, hindi tayo umiiyak, hindi tayo nagdadalamhati dahil walang pag-asa. Baliktad, sa hindi naniniwala sa Diyos, walang kasiguruhan doon. Pero sa atin, meron tayong tinatanaw na pag-asa sa mga namatay nating kamag-anak na nakakilala rin sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Hindi namin nais mga kapatid na kayo'y manatiling walang alam tungkol sa mga namayapa upang huwag kayong maghinagpis tulad ng iba na walang pag-asa. So yung ating pagdalamhati, meron tayong tinatanaw na pag-asa sa mga namatay nating kamag-anak. Ano bang magandang term sa kamatayan para hindi masyadong obvious? Gumraduate or natapos na yung kurso. Pwedeng ganon, di ba? Ibig sabihin, lilipat na ng ibang posisyon yung namatay nating kamag-anak. Lalo na kung yun ay lumapit sa Panginoon, alam natin na at the end, magkikita-kita tayo. Yung iba hindi nila sinasabing goodbye. Ang sinasabi nila, good night. Kasi sabing ganon, yung katawan ay nagpahinga lang at eventually, pag dumating na yung takdang panahon, nabubuhay na ng Panginoon, lahat ng mga namatay ay magkikita-kita pa rin. Tandaan natin mga kapatid, ang isang Kristiyano ay, paano ba natin ilalagay ito? Hindi tanda na mahina kapag umiiyak ang isang Kristiyano. Tandaan nyo yan. Kahit kayo umiiyak, hindi ibig sabihin na mahina kayo. Yung iba kasi pinapaluwas, napakahina man, namatayan ka lang, iiyak-iyak ka pa. May mga ganong, yun nga yung mga maling pananaw. Kailangan maging matatag ka. Pinalalakas yung loob. Maging matapang ka kasi makikita mo pa naman yan. Pero definitely kailangan talaga ng, I would say, output. Umiyak. Dahil mamimiss mo talaga yung nawalang mahal sa buhay. Puntahan natin yung tunay na kahulugan nung kamatayan ay pakinabang. Dito na tayo sa tunong na meaning. So tandaan niyo kanina, mga maling discussion yun, nasasabihin mo ay magpapakamatay ka dahil sawakan sa buhay mo. Yung pangalawa, hindi ka iiyak. Those are wrong approach ng ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ito yung tama. Kay Apostol Pablo, nangangahulugan ito
na ang kamatayan ay isang paraan, kay paraan pero buhat din sa Diyos yung paraan na dapat natin ginagawa ng pagdakila sa ating Panginoong Hesus. Nakita natin sa buhay ni Apostol Pablo, yung kanyang layunin, mabuhay man siya o mamatay, ay parehas. Dadakilain niya ang Panginoong Hesus. Hindi siya magbabago. Maging ang ibang dakilang tao ng Diyos na nakita natin, ganun din ang kanilang naging layunin. Sila ay dumanas ng kamatayan, mga apostol. Ang laging pumapasok sa isip ko dito si Esteban. Nung siya ay binato at nakaranas ng kamatayan, napakahirap ng kanyang sitwasyon. Parang in-execute siya sa harap ng public na pagbatuhin hanggang siya ay mamatay. Pero yung mukhang bibig niya ay papuri pa rin sa Panginoon. At maging ang ating mga mananampalataya o tayo mga mananampalataya, dapat ang oras ng kamatayan ay parang panahon ng ating patotoo o pagbibigay ng patotoo bilang naligtas sa biyaya ng Panginoong Diyos. Mari po kasi hindi natin kailangang mamatay bilang parang martyr. Yung iba kasi namatay sila, martyr yung dating, no? Steven, or ano ba sa Tagalog yung Esteban? Okay? Maski na si Paul, parang martyr din yan. Yung iba pa, si Peter, paano siya namatay? Pabaliktad na siya pinako. At karamihan sa mga ibang apostol ay sinunog sila. Martyr sila sa kanilang kalagayan. Pero kahit na tayo hindi maging martyr, tignan natin ang ating kamatayan bilang isang panahon ng pagdakila sa tagapagligtas. Paano yun? Sa pamamagitan po ng ating mga saloobin sa ating pananalita. Kung halimbawa, nakaratay ka na sa mawawala ka na sa daigdig, ano itsura mo? Galit ka ba? O magpupuri ka sa Panginoon? Ang tama is magpuri ka sa Panginoon. Kalooban mo, Panginoon, nakunin ako, maluwalhati ka sa naging bahagi ng aking buhay. Kasi pag nakikita natin yung senaryo ng mga nakakamatay, sa lakas ng mga sigaw, huwag kang ulis, huwag mo kaming iwan, parang ang drama ng kanilang buhay. Definitely, sinasabi ko na maging realidad itong ating pagtanaw sa kamatayan sa ating Panginoon. Na yung bagay na yon ay isang paraan para makita natin na ang Panginoon ay madakila ng lubos sa buhay natin. Mahirap siya gawin kung tutuusin, lalo't kung hindi ka nakasubaybay sa kanyang patnubay o gabay na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. So, yung kamatayan na pakinabang, dapat dinadakila natin ang ating Diyos. Pagdakila sa Diyos. Now, pangalawa, yung kamatayan ay pakinabang, ito ay pagpapalaya sa atin mula sa makalupang pagpapagal at mga pagsubok. Nandun po sa chapter 1 verse 23a, yung kalahati lang. Sabi doon, ako'y naipit sa dalawang ito. Nais ko na sanang lumisan. Alam natin si Apostol Pablo nagsumikap at nagdusa ng husto para sa layunin ng ating Panginoong Diyos. At alam din natin na yung kanyang katawan nagtiis ng maraming beses sa kanyang mga naging karanasan. Ito yung binabanggit ko kanina na hindi normal yung buhay ni Apostol Pablo. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Andi dito yung summary ng kanyang mga naging karanasan. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? 2 Corinthians po, chapter 11. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Lalo na ako na mas maraming pagod sa pagtatrabaho. Mas maraming ulit na nabilanggo. Kita natin yan, no? Hindi mabilang kung ilang ulit na nabugbog at paulit-ulit na nabingit sa kamatayan. Para na akong baliw, yon, sa pagsasalita ng ganito. 5 ulit akong nakatanggap sa mga Hudyo ng 40 hagupit.
Binawasan ng isa at 3 ulit akong hinampas ng mga pamalo at minsan ay pinagbabato. 3 ulit akong nakaranas ng pagkawasak ng barkong sinasakyan. Isang araw at isang gabing ako'y nasa gitna ng dagat. Madalas akong naglalakbay na nagsusuong ng mga panganib sa mga ilog. May mga panganib sa mga tulisan, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lungsod, panganib sa ilang o panganib din sa dagat, at panganib sa kamay ng mga huwad ng mga kapatid. Verse 27, nagtiis ako ng pagod at hirap at madalas walang tulog. Nararanasan kong magutom, mauhaw, madalas na walang makain, giniginaw, nakahubad. And then last verse, verse 28, bukod sa iba pang mga bagay, araw-araw kong pinapasan ang alalahanin para sa iglesia. Grabe. Nakaranas na ba kayong mabugbog? Nakaranas na ba kayong masiraan ng sinasakyan sa gitnang dagat? Nakaranas na ba kayo nagutom, walang makain? Naranasan niya ni Apostol Pablo. And yet, hindi niya sinabing, gusto ko nang mamatay, Panginoon, hindi ko na kaya itong nangyayari sa buhay ko. No, hindi niya sinabi yun. Instead, sumasunod siya sa kalooban ng Diyos na maglingkod pa siya ng maraming panahon para sa mga kapatid doon sa Pilipos. Yung salita pong lumisan dito sa verse 23a, ito yung kanyang tinatawag na kamatayan. Verse 23a. Ang salitang ito ay ginagamit dito ng mga sundalo kapag sila ay umaalis sa isang lugar at lumilipat sa isang pwesto upang magpatuloy. Di ba ganun, no? Pag binababa nila yung tolda nila, ibig sabihin may panibagong lugar kung saan sila makikidigma. At sinabi ni Apostol Pablo na ang kamatayan ay yung aking tolda, no? Yung aking katawan. Nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Kaya't malakas ang aking loob at mas nanaisin pa naming mapalayo sa katawan at mapunta sa tahanan sa piling ng ating Panginoong Diyos. Ginamit yung lumisan, tumutukoy yun sa pagranas ng kamatayan o paglipat ng kanyang katawan sa piling ng ating Panginoong Diyos. Now, ano po ibig sabihin? Ang kamatayan ay pag-alis ng mga pasanin at alalahanin upang kasamahin ng Panginoon sa lugar na kung saan ay walang kamatayan, wala nang pagdadalamhati, wala nang iyakan at wala nang kirot. So pag sinabing ang kamatayan ay pakinabang, napapalaya ka doon sa mga tinatawag nating bigat at pasanin sa buhay. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis, at kahit kirot ay hindi na mararanasan sapagkat lumipas na ang mga unang bagay. Mga kapatid, dapat tandaan natin na tayo'y naging masikap at masinop para sa Panginoon upang mapakinabangan natin ang ating kamatayan. Sana naunawaan nyo na ibig sabihin. Kasi kung hindi tayo magsisikap sa Panginoon, walang saysay yung ating buhay dito sa ating daigdig. At pangatlong dahilan o pangatlong tamang kahulugan nung tinatawag nating kamatayan ay pakinabang. Pag sinabing ang kamatayan ay pakinabang, isa lang ang implications nito. Makakasama na natin, makakapiling na natin ang ating Panginoon. Kung tutusin, mas pinakamagandang pwesto sa atin bilang mga Kristiyano ang makapiling ang Panginoon. Kaya lang, kung hindi ka pa naman sumasakabilang buhay, buhay ka pa, maglingkod ka sa Diyos. Nakakarinig kasi ako ng mga Kristiyano, ang bukang bibig nila, matanda na ako eh. Lagi nilang ginasabi yun, matanda na ako eh. Ganito lang, parang tinatanggap nila na patay na sila kapag ganon. Si Apostol Pablo may edad na rin sa panahon na ito, pero hindi niya sinignan na hindrances yung kanyang pagtanda sa paglilingkod.
Sinabi ni Apostol Pablo na kapag siya ay lumisan, makakasama niya ang Panginoon. Meron tayong reference dito no, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, kaya't malakas ang aming loob at mas nanaisin naming mapalayo sa katawan at mapunta sa tahanan sa piling ng Panginoong Diyos. So yung tatlong yun mga kapatid, dakila sa Diyos, pagdakila sa Diyos, paglaya sa mga pasanin, at makakapiling ang Panginoon, tunay na sumisimbolo sa mga pakinabang na mangyayari sa isang Kristiyano kapag doon siya kumikilos o gumagalaw. Kasi kung hindi ka doon kikilos, gagalaw, iba ang magiging dating sa iyo ng kamatayan. Katatakutan, frustrated. Ayaw na ayaw mo yan. Kung tutuusin, ayaw mo nga pag-usapan yung bagay na yan. Natatakot ka eh. Ginagamit kasi ng kaaway. Panakot yan sa mga mananampalataya. Now, may apat na maling aral patungkol doon sa tinatawag nating o sumasalungat doon sa for me to live is Christ and to die is gain. Ito'y mga turo ng mga ibang relihiyon na dapat ay alam natin. Katulad nung sinasabi nating soul sleep na tinatawag. May ilang mga additional information lang ito kasi importante rin ito, no? May mga nagtuturo na ang kamatayan daw, kapag namatay na yung tao, yung kaluluwa daw ay matutulog. Habang yung katawan na nasa libingan at hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, tsaka lang bubuhayin yung kaluluwa tsaka yung palibagong katawan. Parang salungat ito sa banal na kasulatan. Sinasabi niyo ba yung kaluluwa niyo natutulog? Parang natutulog lang yan. Ang natutulog yung katawan. Bakit salungat? Sabi po tingnan natin yung talinghaga ng Panginoon. Alam niyo yung kwento ng mayaman at saka si Lazarus. Nung sila namatay, natutulog ba yung kaluluwa o hindi? To be absent from the body is to be present with the Lord. May mga ibang talata no, sa Revelation, sinabi doon na nagpapahinga. Parang mga manggagawa yan. Pag napagod, nagpapahinga katawan. Asleep kasi yung ginamit na word. Pero it doesn't reflect na yung kaluluwa pagka namatay ay natutulog. Wala pong ganun sa Bible. Pangalawa, merong tinatawag na annihilation. Ito yung paniniwala na yung kamatayan ay wala na, last na yon. Hindi na tayo iiral. Para lang tayong laruan na nilagyan ng baterya. Pag tinanggal yung baterya, wala na. That's it. Pag namatay ka, tapos na. Yun ang turo nila, no? Pero salungat yan sa banal na kasulatan. Sa 1 Corinthians chapter 15, sabi ni Apostol Pablo, verse 19, kung ang pag-asa natin ito ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Hindi lang kasi yung pag-asa natin nandito sa buhay na ito eh. Nandoon sa hinaharap, sa pagkabuhay na maguli natin. And then pangatlo, meron tayong tinatawag ito, kilala nyo na siguro ito, yung nire-recycle yung kaluluwa. Tawag ito is reincarnation. Ito yung paniniwala na ang kaluluwa ay patuloy na nire-recycle at alinman sa mga magagandang anyong buhay na ginawa mo nung ikaw ay nandito sa lupa, pagbalik mo ay maganda magiging kalagayan mo, magiging marangya yung estado mo. Pero kung ikaw ay masama, bilang parusa, babalik ka sa daga, babalik ka sa saan ba? Paro-paro? Paro-paro. Ayun, ganun paniniwala nila. Reincarnation ang kanilang paniniwalaan. Pero pag-iisipin niyo maigi, ilan ang unang tao? Dalawa lang, di ba? Si Eva at saka si Adan. So nung namatay sila, dapat babalik din yung dalawa nilang kaluluwa. Ang dami ng kaluluwa sa buong mundo eh. Paano nangyari yun? I-question ko yun sa kanila dati, hindi nila ako sinasagot. Salungat na salungat po yan sa banal na kasulatan. Bakit? Sabi sa Hebrews 9:27, itinakda na sa mga tao ang mamatay na minsan pagkatapos dito ay huhukom mo na. Hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik. Meron ding mga talata sa Ecclesiastes na sa chapter 7,
Hindi na alam ng patay kung anong nangyayari sa kanya. So, mali po yung reincarnation, mali rin yung annihilation at saka yung soul sleep. At yung panghuli, pamilyar ito sa inyo, yung tungkol sa purgatorio, another subject na dapat alam natin. Tinuturo sa simbahang Romano-Katoliko, alam natin, ang purgatorio ay isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay maaring mapawalan sala sa pamamagitan ng panalangin ng mga buhay o ng tinatawag nating penitensya para sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang supporting scripture nanggaling sa Apocrypha, 2 Maccabees chapter 12 verse 46. Apocryphal writings or Deuteronomical kung binabanggit, ang ibig sabihin nun, false writing. Doon sila nagbase ng kanilang paniniwala. Meron kasing 14 na dinagdag silang libro sa Biblia, ang tinatawag na Deuteronomicals. Nasa gitna yun ng lumang tipan at saka ng bagong tipan na hindi tinatanggap kasi hindi sila pumasa sa canon. Dahil ang 66 books ng Bible, ang itinuturo lang, ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng biyaya at pananalig sa ating Panginoong Hesus. Yung apocryphal writings, hindi sila nagtuturo ng ganon. Marami silang mga gawa na idinagdag para makuha yung kaligtasan. Katulad nito, parang napakamaling turo nito dahil nakikita natin dito yung parang under the table, naglalagay. Di ba? Halimbawa, meron kang namatay na kamag-anak, nandoon siya sa purgatorio, gusto mong maihahon sa langit, mananalangin ka para doon sa kamag-anak mong namatay. At may bayad yon. Hindi ako nagkakamali, may bayad yan. Mas mahal yung bayad sa Rome kaysa dito sa Baclaran. Dapit yung tawag nila sa mga pagkakataon na yun. Pero ang totoo, pag pinag-aralan natin yung talata doon sa Lucas, ang nananalangin, yung mayaman, na sana makausap yung kanyang kamag-anak dito sa mundo. Hindi nananalangin yung mga buhay para sana mga patay. Ang nananalangin yung mga nando doon, pahirapan, kasi alam na nila yung kanilang kinilalagyan. Well anyway, additional information lang yan. Wala po. There's no such thing as purgatory. Iyan ay invento ni Pope Gregory at kalaunan, kung alam niyo yung Loyola, si Ignatius de Loyola, siya naman yung nagpalaganap ng almsgiving para meron silang, nag-fundraising kasi sila ng mga panahon na yun. Yun yung kwento diyan. Kaya nila naisip yung doctrines ng purgatory. Salamat, Sister Sen. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan. For me, to live is Christ, and to die is gain. To live is Christ, to live in me, for me to live in is Christ, dadakilain mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. At to die is gain, tinitignan mo na makakapiling mo na ang Panginoon. Di ba mas pakinabang yun kaysa iba yung makapiling mo pagkatapos mo dito sa daigdig? Iba pala yung makakapiling mo. Kakaiba yun. Ito, merong assurance, merong kaligtasan, at merong magandang bagay na nakaharap para sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kasi mahirap intindihin si Apostol Pablo. Nagdadalawa isip niya kung gusto niya naman. Pero both ways, parehas lang yun. Mabuhay, okay lang. Mamatay, okay lang. Siguro yun ang pinaka-hint natin dito. Huwag mo siyang titignan na mas mahirap yung kamatayan, mas mahirap yung... Both ways, parehas yan na magbe-benefit ang isang tao na naniniwala sa Diyos. Magiging problema pag wala kang paniwala sa Diyos, kung ano-ano paggagawain mo dito sa daigdig, talo ang iyong kahihinatnan. Pwede niyo bang sabihin, for me, to live is Christ? Purihin ang Panginoon kung manatili ka pa dito sa lupa. Pero kung wala na, purihin pa rin ang Panginoon kasi kalooban niya yun. Wala tayong magagawa dun sa bagay na yun. Okay? So tayo po ay magwawakas. Kasi katotohanan nitong pinag-uusapan natin tungkol dito sa kamatayan. At of course, alam natin, napaka tunay ng kalagayang ito. Bagamat nakakasakit, bagamat napakalungkot, bagamat may mararanasang hapis, dusa, ngunit hindi natin matatanggi ayon sa banal na kasulatan na ito talaga ay pakinabang, yung kamatayan. So ang mamatay ay pakinabang, ito ay hindi bagay na dapat nating katakutan mga kapatid. Wala naman talagang may gusto nito.
kung tatanungin ko kayo at tatanungin ng ibang tao. Ang totoo, maraming takot sa salitang ito at hindi nila maisip, mawaring kanilang sarili. Ngunit ito ay mangyayari, gustuhin man natin o hindi. Kung sa ordinaryong pananaw, ito ay isang katapusan na ng buhay. Ngunit sa pananaw ng ating Diyos, mga kapatid, ito ay simula pa lamang ng tunay na kahulugan ng ating buhay, ang makapiling ang ating Panginoon. At ito'y panghabang buhay, pangwalang hanggan. So napakabuti talaga ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya mismo ang naghanda ng ating magiging tahanan sa kanyang piling. Question: dapat ba tayo matakot sa kamatayan? O dapat natin itong paghandaan? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa patnubay at pagliliwanag, Panginoon, tungkol sa tamang perspective, pananaw sa kamatayan, O Diyos. Lagi po kaming gabayan sa mga bagay na ito na aming ginagawa at ang dalangin ko, Panginoon, ay maging tama ang aming pananalig at pananampalataya. Sa dakilang kapangyarihan ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At ikaw ang magturo sa amin. Ikaw ang magpaliwanag sa amin ng dapat namin ikilos habang kami ay nandito pa sa daigdig, Panginoon. Lagi ka naming maluwalhati sa aming mga ginagawa at maging sa oras kung dumating na, Panginoon, ang kamatayan sa bawat isa sa amin. Dapat po ay ikaw pa rin ang aming maluwalhati at maitaas at mapapuri sa bagay na ito. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin.